Si Clarissa ay nagsimulang magtrabaho sa isang factory sa Bulacan nang hindi natuloy ang pag-alis niya ng bansa dahil sa pandemya. Wala siyang ibang mapagkukunan ng kita, kaya't kahit wala siyang karanasan sa ganitong uri ng trabaho ay tinanggap niya ito alang-alang sa kanyang 6 na taong gulang na anak na si Renren. Noong una ay sobra talaga siyang nahihirapan dahil wala siyang experience sa factory. Ngunit katagalan ay gumaan din naman ang trabaho, lalo't nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan. Ngunit hindi niya inaasahan na malilipat siya sa department at sa department na yun ay mas lamang ang bilang ng mga kalalakihan. Nung unang araw niya sa bagong department ay nahalatang naiilang siya. Karamihan kasi sa kanila ay tinititigan siya. Uy! May bago pala tayo rito ah! Biro ng isa habang nakatingin sa kanya. Magandang umaga po. Bati niya sa kapilit ng ngumiti. Relax ka lang. Hindi naman kami mangangain dito. Pero depende sa kakainin. Natatawang sabi ni Francis na noon ay nakaupo sa isang sulok habang nag-aayos ng mga parts. Medyo mahaba ang buhok nito, naka-ponytail at may mapungay na mga mata na parang laging nangaasar. Anong pangalan mo, miss? Tanong niya habang nakatingin sa kanya. Clarissa. Sagot naman niya. Ah, Clarissa. Ulit niya na parang tinatandaan. Ako naman si Francis. Kung may hindi ka alam, sa akin ka lang lumapit ah. Sa pinakagwapo sa department. Napataas ang kilay niya. Ah, ganun ba? Hindi ba mas okay kung sa pinakamabait ako lalapit? Ngumiti siya. Eh di lalo na. Ako pa rin yun eh. Simula noon, naging madalas na ang paglapit ni Francis sa tabi niya. Tuwing break time ay laging may bago itong kwento kung hindi puro kalokohan ay tungkol sa kanyang pamilya, sa hirap ng buhay o sa mga pangarap niyang unti-unting binubuo. Hindi ka ba napapagod? Minsang tanong nito habang sabay silang nag-aayos ng mga produkto. Sanay na siguro, sagot ni Clarissa. Kailangan eh, para saan ako? Single mom kasi ako. Biglang natahimik si Francis at tumingin sa kanya. Ah, may anak ka na pala. Sabi nito na mas naging seryoso. Swerte ng anak mo. Ang sipag ng nanay niya. Napangiti si Clarissa, ngunit sa loob-loob niya may kung anong kakaibang kilig na dumaan sa kanyang dibdib. Mula noon ay naging natural na sa kanilang dalawa ang mag-asaran. Eh Clarissa, huwag mo akong titigan ng ganyan ha. Baka may love ka sa akin. Ha? Excuse me ah. Ikaw nga itong laging nakasunod sa akin eh. Sumusunod ako sa'yo kasi gusto kong siguraduhin na safe ka. Safe? Eh kanina nga muntik mo akong mabunggo sa lifter. Teka, sinadya ko yun para mahawakan kita no? Sabay kindat nito. Francis! Sigaw nito nang may tawa. Ikaw talaga, walang preno. Ang lakas pa mambola. Uy, hindi kita binubola at wala talagang preno ang puso ko pagdating sa'yo. Sagot niya habang tumatawa rin. Akala ni Clarissa nung una ay biro lang ang lahat. Sanay na kasi siya sa mga banat ni Francis, sa mga salitang nakakatawa, nakakainis pero minsan ay may halong lambing. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may kung anong kakaiba. May mga gabi na hindi siya mapakali kapag hindi ito natitext at tuwing papasok siya sa trabaho ay parabang may dahilan siya para maging masaya. Isang gabi, habang magkasabay silang naglalakad pa uwi ay bigla itong huminto. Clarissa! Mahina ngunit seryosong tawag ni Francis. Tanong niya habang bahagyang nakayuko. Baka isipin mo, nagbibiro lang ako palagi. Pero seryoso ako sa'yo ha. Napatingin siya rito. Sa unang pagkakataon na hindi niya nakita ang pilyong ngiti o mapanuksong titig, kundi isang tapat na damdamin. Totoo, malambing at may bigat. Hindi agad nakasagot si Clarissa. Parang tumigil ang paligid at tanging tibok ng puso niya lang ang naririnig. Pero nang marahan niyang maramdaman ang kamay ni Francis na humawak sa kanya, ay hindi niya ito binawi. Doon niya napagtanto, kahit ayaw niyang aminin, kahit paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na trabaho lang ang pinunta niya rito, ay unti-unti na siyang nahuhulog kay Francis. Mula noon ay mas lumalim pa ang koneksyon nilang dalawa. Pag-uwi sa bahay ay sabay silang magkausap sa telepono hanggang sa magmadaling araw. Walang araw na lumilipas na hindi sila nagkikita o sabay kumakain. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni Francis, niyaya niya si Clarissa kasama ang iba pa nilang kaibigan at katrabaho. Happy birthday, Francis!
Sigaw ng mga katrabaho nila habang nagiinuman sa labas ng factory matapos ng shift. Lumapit si Clarissa at may hawak na maliit na kahon. May dala akong maliit na gift, isang simpleng relo. Sabi niya. Napangiti si Francis nang abutin yun. Uy, grabe ka naman. May regalo ka pa talaga ah. Nakangiti nitong sambit. Siyempre, birthday mo 'di ba? Happy birthday. Simple lang yan pero bukal sa puso ko. Ngumiti si Francis at tila nahihiya. Salamat ah, Clarissa. Pero mas okay sana kung ikaw na lang yung gift. Loko. Sagot ni Clarissa sabay irap pero hindi niya rin napigilan ang ngumiti. Maya-maya, habang unti-unti nang nagsisialisan ang mga kasama nila ay lumapit si Francis sa kanya. Gusto mo bang tumambay sandali bago tayo umuwi? May alak pa ako sa loob. Sandaling natigilan si Clarissa. Ako lang? Tanong niya na may halong kaba sa tono. Oo, pero promise, behave ako. Itinaas pa ni Francis ang kamay na para bang nangangako. Napailing siya pero napangiti rin. Sige na nga, pero isang baso lang ah. Pagpasok nila sa apartment ni Francis ay agad na sumalubong kay Clarissa ang halimuyak ng pabango nito. Maliit lang ang apartment nito. May kama, maliit na mesa at isang stereo na tumutugtog ng lumang OPM. Cheers! Sabi ni Francis habang inaabot ang baso ng beer. Cheers! Happy birthday ulit, Francis! Sagot ni Clarissa. Sabay nila itong ininom. Tumingin si Francis sa kanya. Hindi ko akalain na magiging malapit tayo sa isa't isa. Noon halos puro asaran lang tayo eh. Akala ko rin. Sagot ni Clarissa at bahagyang nakangiti. Pero habang tumatagal, ayoko nang gawing biro lang yung nararamdaman ko sa'yo. Tahimik si Clarissa. Ang mga mata ni Francis ay medyo mapungay na dahil sa alak pero ramdam niya ang katapatan doon. Clarissa. Mahina niyang bulong. Salamat ah. Kasi dumating ka. Siyempre, inimbitahan mo ako eh. Alam kong mahirap ang buhay mo. Lalo't mag-isa kang nagtataguyod sa anak mo. Pero kung papayag ka, gusto kong nasa tabi mo ko. Hindi para palitan ng kahit sino. Pero para samahan ka, bantayan, palaki na talagaan ang anak mo. Hindi alam ni Clarissa kung dahil sa alak o sa paraan ng pagkakasabi niya, pero parang biglang tumigil ang mundo. Huwag mo nga akong paasahin, Francis. Mahina niyang sabi. Marumpok din ako. Alam mo ba yun? Ngumiti si Francis. Hindi pareho tayo. Napangiti silang pareho. Sabay silang natawa pero ang tawanan ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Habang nakatitig si Francis sa kanya, ay marahan niyang hinawakan ng kamay ni Clarissa. Pwede ba kitang yakapin? Hindi siya nakasagot pero nang dahan-dahan itong lumapit ay hindi na rin niya tinabig. Mainit ang bisig ni Francis at sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Clarissa na may taong handang tumanggap sa kanya. Hindi bilang ina lang, hindi bilang empleyado, kundi bilang babae. At sa gabing yun ay tuluyan niyang hinayaang maangkin siya ni Francis sa unang pagkakataon. Lumipas sa mga araw at linggo, ay halos araw-araw nang magkasamang umuwi sina Clarissa at Francis sa apartment nito. Gabi-gabi rin silang magkasama, magkayakap, magkasiping na parabang hindi siya nagsasawa sa kanya. Akala ni Clarissa, yun na ang simula ng isang tunay na love story. Pero nagkamali siya. Pagpasok niya sa trabaho isang umaga ay ramdam na agad niyang kakaibang tingin ng mga tao sa paligid. Sa locker room pa lang ay may mga sulyap at bulungan na siyang naririnig. Hanggang sa lumapit ang isa niyang kaibigan. Sis, anong ginawa mo? Mahina ang ngulit, halatang nag-aalilang tanong ni Sandra. Ginawa? Anong ginawa? Naguguluhan niyang tanong. Kalat na rito si department ang relasyon niyo ni Francis. Halos kalat na rin ang ginagawa niyo gabi-gabi. Kinakwento niyo sa mga operator. Parang nanlamig si Clarissa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Biglang umikot ang mundo niya sa narinig. Hindi totoo yan. Mahina niyang sagot. Nanginginig ang boses. Clarissa, gusto ko sanang maniwala. Pero kaninang break time narinig ko mismo sila. Si Francis mismo yung nagyayabang sa mga kasama niyang lalaki. Pati mga detalye kinakwento niya. Parang may pumisili sa dibdib ni Clarissa. Si Francis, ang lalaking akala niya'y tunay na nagmamahal, nagbibigay pag-asa sa mga gabing pagod siya at nagpapaalala sa kanya na babae pa rin siya. Siya pala mismo ang magiging dahilan ng kahihiyan niya.
Hindi niya na napigilan ang pag-ikot ng luha habang naglalakad papunta sa workstation. Ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga pabulong na tawa at mga ngising parang kutsilyong tumatama sa balat. Nang makita niya si Francis sa kabilang mesa, abala at kunwaring walang alam, mas lalo siyang nanghina. Lumapit siya at pinilit na maging kalmado kahit nanginginig ang dibdib. "Francis, pwede ba tayo mag-usap?" Tanong niya. Tumingin ito at medyo nagulat. Bakit, love? Napangisi si Clarissa sa narinig na tinawag nito sa kanya. "Bakit mo ginawa yon?" Ginawa? Anong ginawa? Tanong ni Francis at kunwaring walang alam. "Huwag mo na akong lokohin. Ikaw mismo nagsabi sa mga kasama mo tungkol sa atin, di ba?" Nagkibit balikat siya, halatang naiilang at hindi makatingin ng diretso. Ano naman kung sinabi ko? Totoo naman Tsaka proud lang ako, no? "Proud?" Halos pabulong pero puno ng sakit ang tinig ni Clarissa. "Proud kang ipahiya ako? Proud kang gawing kwento sa mga inuman yung mga gabi natin dalawa na dapat tayo lang yung nakakaalam?" Tahimik lang ang paligid pero ramdam niyang pinapakinggan sila ng lahat. "Francis!" Napahinga siya ng malalim, pinipigilan ng pag-iyak. "Akala ko, ikaw na yung magpaparamdam sa akin na may halaga ako. Pero mali pala ako. Ginamit mo lang ako." Wala siyang narinig na sagot mula kay Francis. Tumalikod lang ito at tila walang pakialam. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Clarissa kung gaano siya kaliit sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Pag-uwi ni Clarissa nung araw na yun ay dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang kung saan naroon ang anak niya. Walang luhang lumalabas sa mga mata niya. Ang natira na lang sa kanya ay galit at sakit na hindi niya alam kung kailan mawawala. Pero habang tinititigan niya ang anak niyang mahimbing na natutulog ay bigla siyang napaisip. Hindi siya pwedeng bumalik sa dating Clarissa. Hindi pwedeng sirain ni Francis ang lakas na pinaghirapan niyang buuin. Nakipaghiwalay siya kay Francis at gano'n na lang kadaling pumayag ang lalaki. Mas lalo siyang nasaktan. Para bang dahil nakuha na siya ay wala ng halaga ang salitang "mahal kita" na dati nitong sinasabi. Akala niya doon na matatapos ang lahat ng sakit. Pero isang araw habang pauwi na siya at palabas ng gate ng pinapasukan ay bigla siyang sinugod ng isang babae. "Hayop ka! Malandi! Kabit kang hayop ka! Maninira ng pamilya!" Sigaw ng babae sabay sabunot sa kanya. Nagulat si Clarissa at hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. "Aray! Hindi ako kabit! Aray ko! Bitawan mo ako! Sino ka ba?" Sigaw niya habang pinipigilan ng babae. Ang daming taong nakatingin. Lahat ay nagulat at lahat ay nanonood sa kanila. "Asawa ko ang lalaking nilalandi mo!" Sigaw ng babae na galit na galit. Nang lumapit si Francis para paghiwalayin sila, doon lang natigilan si Clarissa. Parang binagsakan siya ng langit at lupa nang mapagtanto niyang asawa ng babae si Francis. "May asawa ka na, Francis?" Halos pasigaw niyang tanong, hawak pa ang gusot niyang buhok. Pero nanahimik si Francis at tulala lang na para siyang batang nahuli sa kasinungalingan. "Oo, at asawa niya ako!" Sagot ng babae, nanginginig sa galit. 5 taon na kaming kasal. At ikaw, bastos kang babae! Wala kang hiya!" Hindi na nakasagot si Clarissa at nanlamig ang katawan niya. Unti-unting tumulo ang luha kahit pilit niyang pinipigilan. "Hindi ko alam." Mahina niyang sabi at halos pabulong. "Wala akong alam na may asawa siya." Pero sino nga bang maniniwala sa kanya? Ang mga tao sa paligid, puro bulungan at kitang-kita niya ang mga matang puno ng panghuhusga at mga ngising mapanlait. "Francis!" Mahinang tawag niya, pero imbis na lapitan siya ni Francis ay lumapit ito sa asawa. Hinawakan niya ito sa balikat at pinakalma. At doon tuluyang nadurog si Clarissa. "Malis ka na, Clarissa." Malamig na sabi ni Francis. "Pasensya na sa gulo." "Pasensya? Yun lang?" Pagkatapos ng lahat ng gabing magkasama sila at mga pangako nito sa kanya, ay yun lang ang kaya nitong sabihin. Wala nang boses ang lumabas sa bibig ni Clarissa. Ayaw na niyang ipahiya pa ang sarili niya dahil sa mata ng lahat ngayon ay siya ang masama. Siya ang naging kabit. Tumalikod na lang siya at bawat hakbang niya papalayo ay parang may sumasaksak sa puso niya. Paglabas niya ng gate ay tuluyan na siyang bumigay. Doon bumuhos ang lahat ng luha niya.
Ang dami niyang gustong isigaw at itanong kay Francis at lahat yun ay tumatakbo sa isip niya. Bakit mo ako iniloko? Bakit mo kailangan gawing laro yung nararamdaman ko? Pero alam niyang wala nang saysay. Kahit ano pang paliwanag ni Francis ay huli na. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kama ay tinitigan niya ang cellphone niya. Nandun pa rin ang message ni Francis noong sila pa. Mahal kita, Clarissa. Ikaw lang ang gusto ko. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Lumapit siya sa anak niya at mahigpit na niyakap ito. Hindi niya napigilang muli ang mapaluha. Patawarin mo si Mama. Ang akala ko makukumpleto tayo, hinayaan ko siyang makapasok sa buhay natin. Bulong niya. Nagmahal lang naman ako eh. Pero maling tao pala. Akala niya kapag umalis siya sa trabaho ay matatapos na rin ang lahat. Ang sakit, ang kahihiyan. Kaya nag-resign siya. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga naging kaibigan niya dahil naisip niyang baka hindi na kaibigan ng turing sa kanya ng mga ito. Iniwan lang niya ang ID sa HR at tuluyang lumabas ng gate ng factory. Pag-uwi niya sa inuupahang maliit na kwarto, doon niya naramdaman ang kakaibang katahimikan. Wala nang chismis, wala nang alaala niya. Gusto niyang magsimula siyang muli para sa anak niya at magsimula na siyang mag-apply sa ibang warehouse at factory company. Pero habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang nangyayari sa katawan niya na madaling mapagod, madalas magsuka at sobrang emosyonal niya. Isang gabi, habang naglalaba siya ay bigla siyang nasuka sa lababo. Kinabahan siya, kaya kinabukasan ay bumili siya ng pregnancy test. 2 linya. Parang muling gumuho ang mundo niya. Hindi to pwede. Hindi pwede. Nanginginig niyang bulong, pero totoo talaga. Buntis siya. Umupo siya sa sahig, yakap ang tiyan niya na halos hindi pa umuumbok. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa sarili. Lumipas sa mga araw ay hindi niya masabi kahit kanino. Mag-isa niyang kinaya ang lahat, pero sa puso niya ay malinaw ang desisyon niya. Itutuloy niya ito. Hindi kasalanan ng bata ang mga pagkakamali nila ni Francis. Kung may dahilan para lumaban ay yun ay para sa mga anak niya ngayon. Dahil hindi niya kinakaya ang trabaho sa warehouse ay kinailangan niyang mag-resign ulit. Hanggang sa isang araw, nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na printing shop sa Mikaw, Kawayan, Bulacan. Doon na nakilala si Jared, tahimik, palangiti at mabait. Single mom ka? Tanong nito at nang minsang mag-break time sila. Oo, at madadagdagan pa. Nakangiti niyang sambit. Buntis ka pala. Sabi ni Jared sabay ngiti. Saludo ako sa'yo. Hindi lahat ng babae kayang tumayo mag-isa. Ngumiti lang siya at hindi niya hinayaang mapalapit pa muli sa ibang lalaki. Focus siya ngayon sa trabaho para makapag-ipon ng pangpaanak niya at para sa panganay niya. Ngunit si Jared, ramdam niyang may kakaiba. Hindi ito nagsasalita ng mabubulaklak na salita, sa halip ay sa kilos nito ginagawa. Palagi siya nitong dinadalhan ng pagkain, binibilhan ng cravings at tinutulungan siyang maglinis, mag-asikaso at kung minsan ay minamasahin nito ang paa niya. Hanggang sa lumipas sa mga buwan ay naging magaan ang mga araw ni Clarissa. Lagi siyang sinasamahan ni Jared sa check-up, sa grocery at minsan pa nga ay sa pag-uwi. Hanggang sa isang gabi, nang ihatid siya nito ay nakipaglaro pa ito sa anak niya. Palaging gusto nitong makita si Jared at enjoy na enjoy tuwing magkalaro sila. Hanggang sa makatulog ito sa kandungan ni Jared. Nang maihatid niya si Jared palabas ng gate ay saglit itong huminto at humarap sa kanya. Clarissa, alam kong ayaw mo magmahal ulit. Pero gusto kong malaman mo na gusto kong maghintay. Hanggang sa maging handa ka na. Kaya mo maghintay hanggang sa mga anak ako? Biro niya. Gusto ko, kapag nanganak ka na, apelido ko ang dadalin niya. Napaawang ang labi ni Clarissa at hindi niya alam ang isasagot. Pagkakasalan kita, Clarissa. Para naman ang mga anak natin ay legal kong maipapa-apelido sa akin. Mahal na mahal ko si Renren. Tukoy nito sa panganay niya. Mahal na mahal kita at sa magiging baby natin. Hindi mapigilan ni Clarissa ang maluha. Hindi niya alam na ganito pala ang nasa isip ni Jared, na itinuturing nitong mga anak ang mga anak niya. Bigla namang sumakit ang tiyan ni Clarissa ng malakas. Sa sobrang kaba ay halos hindi siya makagalaw. Clarissa! Ano nangyayari? Jared! Mukhang manghanganak na ako! Hingal niyang sabi.
Agad siyang binuhat ni Jared palabas. Laban lang, Clarissa. Nandito lang ako. Dadali na kita sa laingin. Mabilis na tumawag ng tricycle si Jared at sinakay siya. Nang makarating sa lying in ay ito na ang nakasama niya. Sa bawat sigaw niya sa sakit, sa bawat paghihirap niya, hawak ni Jared ang kamay niya at hindi ito bumitaw kahit sandali. At pagkatapos ng ilang oras ay narinig nila ang malakas na iyak ng sanggol. "Healthy baby boy! Congrats!" sabi ng midwife. Nang lingunin ni Clarissa si Jared ay nakita niyang may luha ito sa mata. Ang gwapo niya, sabi ni Jared na may ngiti sa labi. Mana sa atin. Napaiyak si Clarissa. "Salamat, Jared. Kung wala ka, hindi ko alam kung kakayanin ko to." Hinaplos ni Jared ang buhok niya. Hindi mo kailangan kayanin mag-isa. Hindi na ngayon. "Anong name niya, Mrs.?" tanong ng midwife. "Jaren po. Jaren de la Peña." Tukoy nito sa apelyido ni Jared. Napangiti ng malawak si Jared at hinalikan siya nito sa noo. Mahal na mahal kita. Salamat, Clarissa. Pinagbigyan mo ako maging bahagi ng buhay ninyo. Naluluhang sambit ni Jared. Habang pinagmamasdan niya sina Jared at ang sanggol ay napangiti si Clarissa. "Kung hindi ko naranasan yung sakit noon," sabi niya, "baka hindi ko kayo nakilala." Hinawakan ni Jared ang kamay niya. Siguro nga. Kasi minsan, dinadala tayo ng Diyos sa tamang tao pagkatapos nating masaktan. Napangiti si Clarissa at puno ng kapayapaan ng mga mata. "Salamat, Panginoon," bulong niya. "Dahil sa lahat ng sakit, binigyan mo ko ng ginhawa." Namuhay silang apat ng isang tunay na pamilya, puno ng pagmamahal sa isa't isa at nasa sentro ang Diyos sa buhay nila. At sa huli ay natutunan ni Clarissa na minsan kailangan munang madurog bago tuluyang mabuo. At kapag muli kang tumindig ay mas matatag ka, mas marunong magmahal at mas buo na ang puso mo. At hanggang dito na lang ang magandang storya natin para sa araw na ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!